Magandang araw po sa mga tagapakinig. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jen, 22 years old, Tubong, Mindanao City. Nais ko pong ibahagi ang aking kwentong katatakutan. Kasalukuyang nasa grade 11 ako nang maranasan ko ang isang kakatuwang bagay. Pang-umaga ako ng mga panahon na yun, at dahil medyo malayo ang paaralan sa amin, maaga akong gumayak. Nang sa ganun ay hindi ako malate sa paaralan. Maaga ako umalis sa amin, at dahil sa pagmamadali ko ay hindi ko napansin ang oras. Masyado pa palang maaga ang aking pagdating sa eskwelahan, bagay naman na madalas mangyari sa akin. Pero ang araw na yun ay naging iba, sapagkat doon ko pala mararanasan ang isang bangungot. Usap-usapan sa paaralan namin noon ang tungkol sa pagpaparamdam sa CR. Ayon sa mga estudyante doon at janitor, may nagpapakita dong babae sa CR at ito ay nakabigti. Nung una ay hindi naman ako naniniwala sa mga ganong kwento, pero hindi ko inakala na mangyayari sa akin ang bangungot na iyon. Nung dumating ako sa eskwelahan ay mga alas 4:30 ng umaga. Bale mga 3 pa lang kami na estudyante ang dumating sa aming classroom. Nakita ko ang dalawang kaklase ko na nagkikwentuhan, habang ako naman ay papunta na sa aking upuan upang ilagay ang aking bag. Maya-maya pa habang nakaupo ako ay nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Kaya naman ay dali-dali akong pumunta sa CR. Ang palikuran namin ay nakapwesto sa likuran ng eskwelahan, kung saan ito ay nakabukod sa mismong building. Patakbong lakad ang ginawa ko upang mabilis akong makarating sa banyo. Tiyempo namang bukas ang mga ilaw dun, at ako pa lang ang tao. Agad ako nag-CR sa kabilang palikuran, at banayad naman akong natapos. Ngunit noong palabas na ako ay may naririnig akong tunog sa kabilang CR, at yun ang CR ng mga panglalaki. Akma na akong lalabas na may kung anong parang tumatawag sa akin. Naglakad ako papunta sa pinagmumulan ng tunog, at doon naramdaman ko ang malamig na hangin. Medyo nakaramdam ako ng kilabot, pero mas pinili kong magpatuloy upang buksan ang pinto. Nang mabuksan ko ang pintuan ay nagimbal ako sa aking nakita. Nakita ko sa CR ng mga lalaki ang isang babaeng nakabitin sa kisame. Humihingi ito ng tulong, at animoy nagmamakaawa sa akin. Ngunit wala akong magawa sapagkat naninigas ang aking katawan at hindi ako makagalaw. Nang makabawi ako ng ulirat ay agad akong tumakbo papalabas. Hindi na ako lumilingon sa likod dahil sa sobrang takot na aking nararamdaman. Nang makarating ako sa classroom ay agad akong umupo habang umiiyak. Agad naman akong nilapitan ng aking dalawang kaklase na si Marco at Gina. Naikwento ko sa kanila ang aking naranasan sa CR, at ayon sa kanila, ang nagpaparamdam daw sa CR ay isa ring estudyante. Noong araw daw kasi ay merong isang magandang estudyante na ginahasa ng janitor sa CR, at pinatay daw ito gamit sa pagbibigti, at hindi daw ito nabigyan ng hustisya. Kaya lagi daw itong nagpaparamdam dahil naghahanap daw ito ng hustisya. Kalimitan daw itong nagpapakita sa mga estudyante na mag-isa lang na nagsi-CR. Lumipas ang mga oras at dumating na ang aking guro, at naikwento ko sa kanya ang aking karanasan sa CR. At sabi ng aking guro ay hindi lang daw ako ang nagsabi sa kanya ng ganoon, dahil may iba pa daw estudyante ang nabiktima ng multo at pagpaparamdam sa CR. Lumipas ang mga linggo at napansin ko na ginigiba na ang CR, kung saan nagpakita sa akin ang babaeng nakabigti, at nakita ko din na may pare na nagbibindisyon sa paligid. Ayon sa usap-usapan sa eskwelahan, dumami daw ang mga nabiktima ng babaeng iyon, kaya minabuti na lang ng paaralan namin na gibain ng CR at bigyan ng basbas, nang sa ganon ay matigil na ang mga pagpaparamdam. Sa kabila ng mga nangyari ay mas pinili ko pa rin na lumipat na lamang ng eskwelahan, sapagkat ako ay natroma at hindi mawala ang mukha ng babae sa aking isipan. Hanggang dito na lang po, at maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako nga po pala ulit si Jen, taga Mindanao. Maraming salamat po.